Ngayon ay pag-usapan po natin ang isang mainit na pahayag mula po sa kilalang author ng librong Rich Dad, Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki. Kung kilala mo si Ginoong Kiyosaki, alam mong matagal na po siyang hindi naniniwala sa traditional system ng finance. Pero nitong huli, mas pinaigting pa niya ang kanyang babala. Yan, sabi niya ay iwanan daw natin ang fake money at lumipat tayo kay Bitcoin, gold at saka silver. Pero ano po ang ibig sabihin ng fake money? Bakit sobrang seryoso ng tono ni Ginoong Kiyosaki sa isyong ito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa pinakaunang tanong kung ano ba ang tinatawag ni Ginoong Kiyosaki na fake money. Kaya ayan po pala siya, nakikita natin dito sa larawang ito ay walang iba kundi si Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ulit ang kilalang author ng napakasikat na librong Rich Dad, Poor Dad. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki, ang fake money ay ang fiat currency. Ito ang pera na ginagamit natin araw-araw tulad po ng piso, dolyar o euro. Pero bakit po niya tinawag itong peke? Dahil tinawag po niya itong peke dahil ang fiat money ay hindi po siya back or wala pong backup na kahit anong tangible asset tulad po ng gold. Ibig sabihin ay ito ay base lang sa tiwala ng tao sa gobyerno at sa bangko sentral. At ayon po kay Ginoong Kiyosaki, delikado ito dahil kontrolado ng central banks ang interest rates at saka money supply. Gamit ang kapangyarihang ito, pwedeng imanipula ng central banks ang ekonomiya. Katulad ng sinabi ni dating Congressman Ron Paul na sinipirin ni Ginoong Kiyosaki. Yan, yung kanyang sinabi rito is nandito po yan. Central banks. Yan, sabi niya rito is central banks fix prices by controlling interest rates. Yan. Ulitin po natin. Central bank fix prices by controlling interest rates. Kung saan ay para kay Ginoong Kiyosaki ay isang anyo ng Marxist central planning. Yan. Ngayon ay bakit nga ba gusto ni Ginoong Kiyosaki na lumapit tayo kay Bitcoin, sa gold at saka silver? Para po kasi kay Ginoong Kiyosaki, ang solusyon sa problemang ito ay ang paglipat sa tinatawag na sound money. Ito ang mga assets na hindi madaling manipulahin. Kaya dito po papasok si Bitcoin pati na rin ang gold at saka silver. Sa mga hindi po nakakalam ay si Bitcoin po kasi ay decentralized. Wala pong gobyerno or institution na kayang kontrolin ito. Ibig sabihin ay hindi po siya basta-basta kayang pababain o pataasin. Yan, yung kanyang halaga sa pamamagitan po ng pagprint ng bagong coins. Kaya para kay Ginoong Kiyosaki, si Bitcoin ang tinatawag niyang people's money. Ganun din po ang gold at saka silver. Matagal na po silang kinikilala bilang store of value, lalo na tuwing may economic crisis. Hindi mo sila mapuproduce ng basta-basta, kaya nananatili ang kanilang value kahit bumagsak ang halaga ng fiat money. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon nito sa kalayaan natin bilang mga tao? Ang isa pang punto ni Ginoong Kiyosaki ay ang kalayaan. Ayon sa kanya, kapag kontrolado ng gobyerno ang pera, kontrolado rin nila ang tao. Ang monetary policy
ay isa pong paraan para kontrolin ang galaw ng ekonomiya at sa kalaunan ay ang galaw ng bawat isa sa atin. Sa ganitong pananaw, sinasabi po ni Ginong Kiyosaki na kung gusto nating panatilihin ang ating kalayaan, dapat tayong lumipat sa mga assets na hindi nila kontrolado. Kaya nanawagan siya. Yan na sinabi niya rito ay don't be a loser. Don't let left-wing academic socialist win. Fight back. Yan. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay totoo bang aabot talaga si Bitcoin sa presyong $1 million? Isa pang dahilan kung bakit agresibo si Ginong Kiyosaki sa pag-promote kay Bitcoin ay dahil naniniwala siya sa potensyal nitong tumaas ng sobra. Kasama po niya si Ginong Arthur Hayes, ang dating CEO ng BitMEX. Sa kanilang paniniwalang pwedeng umabot si Bitcoin sa presyong $1 million sa hinaharap. At bakit? Yan. Ang dahilan po dyan ay ang global economic instability. Habang tumitindi po ang tensyon sa pagitan ng US at China at habang patuloy naman ang inflation sa iba't ibang bansa, mas maraming tao ang naghahanap ng alternative sa fiat money. At para po sa kanila, si Bitcoin ang sagot. Ngayon ay ano po ba ang ginagawa ng mga regulators sa Amerika tungkol dito? Mukhang napapansin na rin ng mga regulators sa US ang lumalawak na suporta sa decentralized finance. Kamakailan lang ay inalis po ng Federal Reserve ang ilang mahigpit na patakaran tungkol sa crypto banking. Isa po itong senyales na maaaring mas maging bukas ang mga institution sa paggamit at pagdevelop ng mga crypto-related na serbisyo. Bagamat hindi pa ito ganap na pagyakap sa crypto, malaking bagay ito sa posibilidad ng mainstream adoption ni Bitcoin at ng iba pang decentralized assets. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, para sa atin na nag-i-invest or nag-trade kay Bitcoin at maging sa ibang mga cryptocurrencies, mahalagang unawain po natin ang babala rito ni Ginong Kiyosaki. Dito sa Pilipinas, patuloy po ang pagbaba ng halaga ng piso at tumataas din ang inflation. Ang mga kagaya nating ordinaryong mamamayan ang unang tinatamaan ng economic instability. Kung totoo ang sinasabi ni Ginong Kiyosaki, ang pag-invest sa mga assets tulad ni Bitcoin, ang gold at silver ay isang paraan para maprotektahan ang ating pera. Sa halip na ilagay ito sa bangko na nawawalan ng value dahil po sa inflation, mas may sense na ilagay ito sa assets na kayang labanan ang epekto ng crisis or krisis. Ngunit, dapat tandaan na hindi ito one size fits all solution. May mga risk pa rin ang crypto. Si Bitcoin ay volatile. Pwede po siyang tumaas ng biglaan, pero pwede rin po siyang bumagsak. Kaya bago po tayo magdesisyon, mahalaga po ang tamang kaalaman at saka risk management. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito sa pahayag ni Ginong Robert Kiyosaki ay para sa akin, mahalagang pakinggan ang mga taong may malawak na kaalaman sa economics tulad po niya. Hindi man tayo sang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Totoo na may mga seryosong problema ang fiat system. At kung hindi tayo mag-iingat, baka tayo rin ang malugmok sa epekto ng inflation at saka financial control. Ang panawagan niya na lumipat kay Bitcoin ay hindi lang simpleng hype. Isa po itong babala. Isa itong paanyaya na maging mas mapanuri sa sistemang pinaniniwalaan natin. At sa panahon ngayon, ang pagkakaroon po ng kaalaman at alternatibong asset tulad ni Bitcoin ay posibleng maging sandata natin sa hinaharap na hindi natin hawak.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.